magluluto tayo ng orata na may gata. Orata with coco milk. Ito po yung orata natin. Tapos ito lang po yung spices natin. Simple lang siya. Maglalagay po tayo ng tanlad. At saka yan lang siya. Tapos ito po yung gata natin. May gata po tayo gagamitin isang pan. Tapos ang gulay natin ay string beans lang po. Pagulini. Tawagin. So, umpisahan na po natin. Salamat. Iwain lang natin ang maninipis ang ating sibuyas. Tapos, iwain lang po natin ang malapad. Iwain natin ang malapad ang ating ginger. Tapos, ipitin lang din natin ang ating bawang. Ito na po yung lahat ang sangkap na gagamitin natin para sa ating lulutuin na ginataang orate or ginataang isda. Orate ang pangalan niyan dito. Hindi ko alam dyan sa Pinas kung meron yung klase na yan. So whatever isda or fish na gagawin ninyo, whatsoever, okay lang. Salamat po. Magluluto na tayo. In a pan, maglalagay tayo ng oil. I used olive oil, pero sa Pinas, whatever po ang klase ng oil ang gagamitin natin. Para po ito sa pagsangkutsa ng ating mga spices. So, mainit na po yan. Ilalagay na natin ang ating bawang. You're chilling in the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Okay. Sunod po natin ang ating ginger. Don't leave me high and dry. Baby, you since malaki yung pan natin, pwede natin ito pagsabayin. I will put it in the other side. To minimize po sa ating time na side by side. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. So pwede na natin i-incorporate lahat ng spices. Okay. At this time, pwede na po natin ilagay ang ating mga isda. Sana nga lang po magkasya to. Nalaki ng isda na ground black pepper. Ilalagay natin ang ating tanlad. Konting asin. At we'll cover it for 15 minutes. Ayan po. Babalik rin na natin ang ating isda. At this time, ilalagay na natin ang ating gulay. Another black brown pepper. This time po, pwede na natin ilagay ang ating gata. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Konting tubig. Dito po, lalambutin na natin ang ating gulay at saka yung isda. Tsaka natin ito titikman kung okay na ba ang kanyang lasa. Ito po kasimple ang ating ginataang orate. So this time, tatakpan
natin ito muli. Hintayin natin na hanggang maluto ito. So, tingnan natin kung ano nangyari sa ating ginataang isda. Ayun na po. Sigurado po tayo ang sarap nito. Guys, nasa inyo na po kung gusto niyo magdagdag ng mga magic sarap o mga ano yan. Pero ako usually hindi ako naglalagay kasi yung gusto ko kasi malasahan talaga yung lasa mismo ng isda. So, bihira ako maglagay ng mga ganyan. Ito pa lang masarap na siya. Wala ng ano, bitchin man o anong gusto niyo ilalagay. Nasa inyo na yun. Pero para sa akin, masarap na po ito. So, titikman po natin. Kasarap talaga. Kasarap talaga guys. Tamang-tama lang ang asin. So kayo dahan-dahan din sa paglalagay ng asin ha. Huwag masyadong maalat. Alam na po natin guys, ang mahal ng maintenance ngayon dyan sa Pinas. Kaya huwag masyado sa maalat kasi marami nang matataas ang mga presyo. Okay? So ito na po yung ating lutong isda. Sana po subukan nyo at matikman ninyo kung gaano po kasarap. Okay? Ayan o, kita nyo? Super sarap po yan guys. So, ang sarap-sarap ng tanghalian. Napakasimple. Kahit anong isda po ang gusto ninyo, ha? So, ito na po yung ating tanlad kung tatawagin. So, ready na po. Lasang-lasa ko po yung luya. Yung taste ng luya na yung sa combination niya na may gata, napakasarap. So ito na po yun. Maraming salamat sa inyong panonood. See you po for our next video. Bye bye!